Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Umagang nagising si Diego kahit wala pang sikat ng araw. 18 taong gulang pa lamang siya, pero sanay na ang katawan niya sa maagang pagtatrabaho. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan siyang bumangon, inayos ang higaan at naghilamos. Pagkatapos, nagsuot siya ng simpleng damit at lumabas. Sa kusina, kumuha siya ng pandesal at isang basong tubig. Hindi na siya nagaksaya ng oras. Alam niya naghihintay na ang trabaho sa bukid. Mula sa kanilang bahay, naglakad siya patungo sa farm ng mga Fuentes. Ilang minuto lamang ang layo nito, kaya nakasanayan na niyang maglakad araw-araw. Pagdating niya sa farm, abala na ang ilang manggagawa. May nagdidilig ng mga halaman, may nag-aayos ng mga kagamitan, at may naglilipat ng mga ani sa bodega. Magandang umaga, Diego, bati ng isang matandang manggagawa. Magandang umaga po, sagot niya. Kinuha ni Diego ang mga kagamitan na kailangan niya. Walang reklamo siyang sinimula ng trabaho. Malawak ang lupain ng mga Fuentes. Maraming taniman, may malaking kamalig at isang lumang bahay na ginagamit ng pamilya kapag pupunta sila sa probinsya. Hindi mayaman si Diego. Sa murang edad, natuto na siyang kumita para makatulong sa pamilya. Hindi man malaki ang kinikita niya, sapat na yon para may maiuwi siya sa kanilang bahay. Habang nagtatrabaho siya, unti-unting sumikat ang araw. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay magiging simula ng isang bagay na tuluyang magbabago sa tahimik niyang buhay. Napalingon si Diego nang marinig ang tawag ni Don Fuentes mula sa may bahay. Agad niyang inilapag ang hawak na kagamitan at lumapit. Po Don Fuentes, halika muna, may sasabihin ako sa iyo. Sumunod si Diego. Pagdating nila sa veranda, naupo si Don Fuentes habang nanatiling nakatayo ang binata sa harap niya. Dadating ngayon ang apo ko. Si Kalyana po. Tumango si Don Fuentes. Oh, matagal na rin siyang hindi nakakapunta rito. Baka ngayong araw pa lang ay dumating na. Tahimik na nakinig si Diego. Kapag nandito na siya, gusto kong ikaw ang tumulong sa kanya. Ipakita mo ang farm at siguraduhin mong wala siyang magiging problema. Opo. Matagal na magkakilala ang dalawang pamilya. Hindi na basta manggagawa ang tingin ng mga Fuentes sa pamilya ni Diego. Pamilya na ang turing nila sa mga ito. Kaya naman malaki ang tiwala ni Don Fuentes kay Diego. Alam kong maasahan kita, dagdag niya. Pagkakatiwalaan niyo po ako. Ngumiti si Don Fuentes. Alam ko. Tumayo si Diego at muling bumalik sa trabaho. Hindi niya gaanong inisip ang pagdating ni Kalyana. Para sa kanya, isa lamang itong bagong responsibilidad na kailangan niyang gawin. Ngunit hindi niya alam na ang pagdating ng apo ni Don Fuentes ang magiging simula ng malaking pagbabago sa buhay niya. Pagsapit ng tanghali, narinig ni Diego ang tunog ng paparating na sasakyan. Napatingin siya sa may entrance ng farm. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa malawak na bakuran. Huminto ito sa tapat ng pangunahing bahay. Agad lumabas si Don Fuentes. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang babae ang bumaba, si Kalyana. Matagal nang hindi nakikita ni Diego ang apo ni Don Fuentes. Sa pagkakatanda niya, bata pa ito nang huli niya itong makita. Ngayon, ibang-iba na ito. Mahaba ang buhok ni Kalyana at maayos ang pananamit. Halatang sana ito sa buhay na malayo sa probinsya. Tahimik siyang naglakad patungo kay Don Fuentes. Lolo! Agad siyang sinalubong ng matanda at niyakap. Sa wakas, nakauwi ka rin. Miss na miss ko po kayo. Mas lalo kitang na-miss. Napangiti si Kalyana. Habang nag-uusap ang maglolo, lumapit ang isa sa mga kasambahay upang kunin ang mga gamit niya. Samantala, nanatili si Diego sa malayo at ipinagpatuloy ang ginagawa. Diego. Muling tinawag siya ni Don Fuentes. Lumapit siya. Po? Ito ang apo ko, si Kalyana. Tumango si Diego. Magandang tanghali po. Tumingin si Kalyana sa kanya. Saglit siyang natigilan. Hindi niya inaasahang makakita siya ng isang binatang simple ang pananamit, ngunit halatang sanay sa trabaho sa bukid. Hello? Bati niya. Si Diego ang isa sa mga taong pinakakatiwalaan ko rito, sabi ni Don Fuentes. Kung may kailangan ka, sa kanya ka lumapit. Okay po. Tumango si Diego. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang. Ngumiti si Kalyana. Salamat. Hindi na nagtagal si Diego. Bumalik siya sa trabaho. Sinundan siya ng tingin ni Kalyana hanggang sa makalayo siya. Kaibigan mo ba siya, Lolo?
Mas higit pa roon, sagot ni Don Fuentes. Pamilya na ang turing namin sa pamilya nila. Muling napatingin si Kalyana sa binatang abala sa trabaho. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya agad maalis ang tingin niya rito. At kinabukasan, malapit nang magtanghali nang magising si Kalyana. Pagmulat niya, saglit siyang nanatili sa kama bago tuluyang bumangon. Lumapit siya sa bintana at binuksan iyon para pumasok ang sariwang hangin. Sa labas, agad niyang napansin si Diego. Abala itong nag-iimpake ng mga hinog na mangga sa mga kaing. Wala itong suot na pangitaas dahil sa init ng panahon. Pawisan ang katawan nito habang patuloy sa pagtatrabaho. Napako ang tingin ni Kalyana sa kanya. Ngayon lang niya napansin kung gaano katikas ang katawan ni Diego. Halatang nahubog ito ng araw-araw na pagtatrabaho sa bukid. Mabilis siyang namula nang mapagtanto niyang matagal na pala siyang nakatingin. Anong ginagawa ko? Agad niyang inalis ang tingin at napaatras mula sa bintana. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, muli siyang napasilip. Saktong napatingin si Diego sa direksyon ng bahay. Nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis na isinara ni Kalyana ang bintana. Napahawak siya sa dibdib habang pilit na pinapakalma ang sarili. Samantala, bahagyang napangiti si Diego bago muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi niya alam kung bakit biglang naging tahimik si Kalyana. At si Kalyana naman, ayaw aminin sa sarili kung bakit mula nang makita niya si Diego, hindi na mawala sa isip niya ang binata. Tahimik na kumakain sina Kalyana at Don Fuentes sa hapagkainan. Maya-maya, nagsalita ang matanda. Kamusta na ang papa mo? Napahinto si Kalyana sa pagkain. Okay naman po, Lolo. Naintindihan naman niya kung bakit ayaw ko munang bumalik sa Amerika. Tumango si Don Fuentes. 2 buwan pa lang mula nang mawala ang mama mo. Hindi madaling tanggapin yon. Napayo ko si Kalyana. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po matanggap. Naging tahimik ang buong hapag. Ang ina ni Kalyana ang pinakamalapit sa kanya. Simula nang mamatay ito, pakiramdam niya ay nagbago ang lahat. Umuwi siya sa Pilipinas para makasama ang kanyang ama at mga kamag-anak. Ngunit imbes na bumalik agad sa Amerika, nagpasya siyang pumunta sa probinsya at manatili muna sa piling ng kanyang lolo. Siguro kailangan mo muna ng pahinga, sabi ni Don Fuentes. Dito ka muna, walang magmamadali sa iyo. Tumango si Kalyana. Salamat po, Lolo. Kung gusto mong manatili rito ng matagal, bahay mo rin naman ito. Bahagyang ngumiti si Kalyana. Sa unang pagkakataon matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, naramdaman niyang may lugar siyang maaring takbuhan. Hindi niya kailangang magpanggap na maayos siya. At sa tahimik na probinsya, sa piling ng kanyang lolo, unti-unti niyang susubukang magsimulang muli. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagkain, biglang tumunog ang cellphone ni Kalyana. Tiningnan niya ang screen, si Sabrina. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello, Sabrina. Finally, sumagot ka rin, bungad ng kanyang kapatid. Napangiti si Kalyana. May ginagawa ako, kumakain. Kasama si Lolo? Oh, saglit na natahimik si Sabrina bago muling nagsalita. Kumusta diyan? Okay naman, tahimik. Iba talaga dito sa probinsya. At hindi ka pa nagsisisi na hindi ka bumalik dito sa Amerika. Umiling si Kalyana kahit hindi siya nakikita ng kapatid. Hindi, kailangan ko muna talagang mapag-isa. Nawala ang biro sa boses ni Sabrina. Alam ko, pareho silang natahimik. Pareho nilang alam kung sino ang tinutukoy nila, ang kanilang ina. Miss ko na siya, mahinang sabi ni Kalyana. Miss ko rin siya, sagot ni Sabrina. Huminga ng malalim si Kalyana. Kamusta si Papa? Pinipilit niyan maging matatag, pero alam nating nahihirapan din siya. Napatingin si Kalyana kay Don Fuentes na tahimik lamang na kumakain. Sabihin mo sa kanya na huwag niya akong alalahanin. Sasabihin ko. Bago matapos ang tawag, muling nagsalita si Sabrina. Kalyana, ha? Mag-ingat ka diyan. Napangiti siya. Alam ko. At huwag mong kalimutang tumawag sa amin. Promise. Natapos ang tawag, ibinaba ni Kalyana ang cellphone at muling ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi niya alam na mula sa araw na iyon, hindi lamang ang pagdadalamhati ang unti-unting magbabago sa kanyang buhay. May isang taong hindi niya inaasahang magiging bahagi ng bagong yugto ng kanyang buhay, si Diego. Pagkatapos kumain, tumayo si Kalyana at nagpaalam kay Don Fuentes. Lolo, pupunta muna ako sa likod. Sige, mag-ingat ka. Lumabas si Kalyana sa malaking bahay at naglakad patungo sa likuran nito. Doon naroon ang mga tauhan ng kanyang lolo. Abala ang mga ito sa kani-kanilang gawain. May naglilinis ng mga kagamitan, may nag-aayos ng mga kaing at may nagbubuhat ng mga prutas mula sa farm. Habang naglalakad si Kalyana, napansin siya ng ilang manggagawa.
Magandang tanghali po, Kalyana. Magandang tanghali rin, nakangiti niyang sagot. Sana'y ang mga tauhawan ng mga Fuentes na makita ang mga miyembro ng pamilya sa farm kaya hindi naging kakaiba para sa kanila ang pagpunta ni Kalyana roon. Maya-maya, nakita niya si Diego. Nasa isang bahagi ito ng bodega at abala sa pagbubuhat ng mga kaing ng mangga. Pawisan pa rin siya dahil sa init. Lumapit si Kalyana. Diego, napalingon ang binata. Po, may ginagawa ka. Nag-aayos po ng mga mangga. Pwede ba kitang samahan? Bahagyang nagulat si Diego. Kung gusto niyo po, ngumiti si Kalyana. Gusto ko. Kinuha niya ang isang maliit na kaing at sinubukang buhatin ito. Ngunit bago pa niya mayangat ng maayos, agad na lumapit si Diego. Hayaan niyo na po. Mabigat yan. Hindi naman. Mas mabuting ako na lang. Kinuha ni Diego ang kaing mula sa kanya. Napatingin si Kalyana sa mga kamay nitong sanay sa trabaho. Palagi ka bang ganito kasipag? Trabaho ko po. Parang wala kang pahinga. Ngumiti ng bahagya si Diego. Kapag natapos ang trabaho, saka ako nagpapahinga. Hindi na nakasagot si Kalyana. Sa simpleng usapan nilang iyon, mas lalo niyang napansin na iba si Diego sa mga taong nakilala niya sa Amerika. Tahimik ito, responsable at hindi mahilig magsalita ng hindi kailangan. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa probinsya, nakaramdam si Kalyana ng kakaibang saya. Gabi na nang makauwi si Diego sa kanilang bahay. Pagkapasok pa lamang niya sa bakuran, agad siyang sinalubong ng isang batang lalaki. Kuya Diego, si Andre ang bunso nilang magkakapatid. 7 taong gulang pa lamang ito at halos araw-araw ay naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ba't hindi ka pa natutulog? Tanong ni Diego habang inilalapag ang dala niyang gamit. Hinihintay kita. Ngumiti si Diego at ginulo ang buhok ng kapatid. Late na. Dapat tulog ka na. May pagkain pa ba? Napatawa si Diego. Yun pala ang hinihintay mo. Tumakbo si Andre papasok ng bahay. Ma, umuwi na si kuya. Sumunod si Diego at nakita niyang naghahanda pa ng hapunan ng kanilang ina. Anak, kumain ka na ba? Hindi pa po. Maghugas ka muna. Ihahain ko na. Tumango si Diego at pumunta sa poso upang maghugas. Habang naghuhugas, narinig niya ang masayang boses ni Andre mula sa loob. Pagod man siya mula sa buong araw na pagtatrabaho, nawala ang pagod niya nang makita ang pamilya niya. Para kay Diego, sapat nang malaman niyang nakakatulong siya sa kanilang buhay. Pagpasok niya sa bahay, agad umupo si Andre sa tabi niya. Kuya, bukas sama ako sa farm. Hindi pwede. Bakit? Maaga ang trabaho. Magaling ako magtrabaho. Napangiti si Diego. 7 taon ka pa lang. Malaki na ako. Tumawa si Diego at hinaplos ang ulo ng kapatid. Sige na, kumain ka muna. At sa simpleng hapunan ng kanilang pamilya, hindi alam ni Diego na sa kabilang bahagi ng probinsya, may isang taong hindi rin mapakali matapos ang unang araw nito sa Fuentes Farm. Habang kumakain sila, napansin ni Diego na tahimik ang kanyang ina. Ma, tawag niya. Kumusta si Papa? Okay na ba siya? Sandaling tumigil ang kanyang ina bago sumagot. Okay na siya, anak. Nagpapahinga na sa kwarto. Tumango si Diego. Akala ko kailangan pa niyang magpatingin. Maayos na siya, napagod lang talaga nitong mga nakaraang araw. Napatingin si Andre sa kanilang ina. Ma, bukas pwede na ba si Papa lumabas kapag maganda na ang pakiramdam niya? Napangiti si Andre. Para makalaro ko siya. Napangiti rin ang kanilang ina. Oo, kapag kaya na niya. Tahimik na nagpatuloy sa pagkain si Diego. Alam niyang hindi madali para sa kanilang pamilya ang mga panahong iyon. Kaya habang kaya niya, patuloy siyang nagtatrabaho upang makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Pagkatapos kumain, tumayo siya at nagligpit ng kanyang pinagkainan. Ma, ako na rito. Sige anak. Pagkatapos, dumiretso si Diego sa kanilang kwarto upang tingnan ang kanyang ama. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakahiga ito at nagpapahinga. Pa, dumilat ang kanyang ama at bahagyang ngumiti. Umuwi ka na pala. Opo, kumusta na po kayo? Mas mabuti na. Tumango si Diego. Magpahinga po kayo. Lumabas siya ng kwarto at isinara ang pinto. Sa labas, naghihintay si Andre. Kuya, laro tayo, napangiti si Diego, sandali lang. At sa kabila ng pagod, nakipaglaro muna siya sa kanyang nakababatang kapatid bago sila tuluyang natulog. Maagang nagising si Diego kinabukasan. Madilim pa sa labas nang bumangon siya. Tahimik niyang inayos ang sarili at naghanda para pumasok sa farm. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya ang kanyang ina sa kusina. Gising na ito at abala sa paghahanda ng almusal. Nasa mesa na ang mainit na pagkain. May nakahanda ring tasa ng kape para sa kanya. Maaga ka ngayon, ma. Maaga rin ang trabaho mo. Diba? Sagot ng kanyang ina. Tumango si Diego at umupo. Kape muna bago ka umalis. Kinuha niya ang tasa at uminom.
Salamat, ma. Mag-ingat ka sa farm. Mainit ngayon. Opo. Habang kumakain, sumilip si Andre mula sa pintuan, halatang bagong gising. Kuya, alis ka na. Oo, matulog ka pa. Hatid mo ako mamaya, kung hindi ako abala. Napangiti si Andre, tumayo si Diego matapos kumain at kinuha ang kanyang gamit. Huwag mong kalimutang kumain, ma. Ikaw rin. Lumabas si Diego ng bahay at naglakad patungo sa farm ng mga Fuentes. Hindi niya alam na sa araw na iyon, may panibagong mangyayari na muling maglalapit sa kanya kay Kalyana. Agad na tinungo ni Diego ang bodega pagdating niya sa farm. Binuksan niya ang pinto at kinuha ang mga kagamitang kailangan niya. Inilabas niya ang mga ito sa labas at inayos sa tabi ng mga kaing. Hindi na siya nagaksaya ng oras. Sinimulan niya agad ang trabaho sa mga mangga. Isa-isa niyang inayos ang mga prutas, pinili ang mga maayos at inilagay sa tamang kaing. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga manggagawa at huni ng mga ibon na maririnig sa umagang iyon. Maya-maya dumating ang isa sa mga tauhan ng farm. Diego, ikaw na muna rito. May iba pa akong aasikasuhin. Opo. Nagpatuloy si Diego sa trabaho. Hindi niya napansin na mula sa may balkonahe ng malaking bahay, nakatayo si Kalyana at tahimik siyang pinagmamasdan. Maaga ring nagising ang dalaga at tulad kahapon, hindi niya maiwasang mapunta ang kanyang mga mata kay Diego. Agad niyang iniwas ang tingin nang mapansin niyang nakatingin din ang binata sa direksyon niya. Ngumiti ng bahagya si Diego bago muling bumaling sa mga mangga. Napailing si Kalyana. Hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing nakikita niya si Diego para may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Agad na tinungo ni Kalyana ang kusina. Pagpasok niya, nadatnan niya si Aling Baby, ang matagal ng mayordoma ng mga Fuentes. Abala ito sa paghahanda ng almusal. Aling Baby, napalingon ng matanda. Ay, Kalyana, gising ka na pala. May ginagawa po ba kayo? Maghahanda sana ako ng merienda mamaya para kay Don Fuentes. Sandaling nag-isip si Kalyana. Pwede po bang tulungan ko kayo? Napangiti si Aling Baby. Ikaw, hindi ka naman sanay sa kusina. Magsasanay na po ako. Tumawa ng mahina ang matanda. Ano ba ang gusto mong gawin? Gusto ko pong maghanda ng merienda para sa mga manggagawa. Natigilan si Aling Baby. Para sa mga manggagawa, opo. Pero hindi mo naman kailangang gawin iyon. Alam ko po, pero gusto ko. Napangiti si Kalyana. Nabanggit ni Lolo na ginagawa niya iyon para sa mga trabahador. Gusto ko rin pong gawin. Naintindihan agad ni Aling Baby. Magandang bagay yan. Tinulungan siya ng matanda na maghanda ng mga simpleng pagkain at inumin. Habang abala sila sa kusina, hindi napansin ni Kalyana ang ilang trabahador na dumadaan sa labas. Nang matapos ang paghahanda, inayos nila ang mga pagkain sa isang malaking tray. Aling Baby, ako na po ang magdadala. Sigurado ka? Opo. Kinuha ni Kalyana ang tray at lumabas ng kusina. Hindi niya alam na ang simpleng kagustuhan niyang magbigay ng merienda ay magiging dahilan para mas mapalapit siya sa mga manggagawa ng farm. At higit sa lahat, kay Diego. Agad na tinungo ni Kalyana ang mga trabahador sa likod ng malaking bahay. Bit-bit niya ang malaking tray na puno ng merienda at malamig na inumin. Pagdating niya roon, abala pa rin ang mga manggagawa sa kani-kanilang gawain. Napansin siya ng ilan at agad na tumigil. Magandang umaga po, Kalyana. Magandang umaga rin, nakangiti niyang sagot. Inilapag niya ang tray sa isang mahabang mesa. Nagdala po ako ng merienda. Magpahinga muna kayo. Nagkatinginan ang mga manggagawa. Hindi sila sanay na ang apo mismo ni Don Fuentes ang nagdadala ng pagkain sa kanila. Salamat po, sabi ng isang manggagawa. Walang anuman, kumain muna kayo. Maya-maya, lumapit si Diego mula sa kabilang bahagi ng bodega. Pawisan pa rin siya at may hawak na isang kaing ng mangga. Pagkakita niya kay Kalyana, bahagya siyang natigilan. Ikaw ang naghanda nito, tumango si Kalyana. Oh, para sa inyo. Salamat. Ngumiti si Kalyana. Magpahinga ka rin. Kanina ka pa nagtatrabaho. Tumingin si Diego sa mga manggagawa na nagsimula ng kumain. Salamat sa pag-aalala. Bahagyang namula si Kalyana. Wala iyon. Kumuha siya ng isang baso ng inumin at iniabot kay Diego. Kain ka na. Saglit na tinitigan ni Diego ang baso bago ito tinanggap. Salamat, Kalyana. Ngumiti siya at uminom. Hindi alam ni Kalyana kung bakit biglang naging mabilis ang tibok ng kanyang puso sa simpleng pagpapasalamat ni Diego. Nang matapos ang merienda, bumalik si Kalyana sa malaking bahay. Umupo siya sa sofa sa sala habang tahimik na pinagmamasdan ang paligid. Ilang minuto ang lumipas ngunit halatang hindi siya mapakali. Napansin yon ni Don Fuentes na kararating lamang mula sa kanyang silid. Bakit parang bagot na bagot ka? Napatingin si Kalyana sa kanyang lolo. Wala po akong ginagawa, lolo.
Kung ganoon, bakit hindi ka magpasama kay Diego? Kay Diego po. Oh, libutin mo ang farm. Malawak ang lugar na ito. Marami kang hindi pa nakikita. Napaisip si Kalyana, pero baka busy siya. Sabihin mo lang sa kanya, kapag hindi siya abala, sasamahan kanya. Bahagyang ngumiti si Kalyana. Sige po, tumayo siya mula sa sofa. Mag-iingat ka. Tumango si Kalyana at lumabas ng bahay. Habang naglalakad patungo sa bodega, hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ng kanyang lolo. Hindi niya alam kung simpleng pamamasyal lang ba talaga ang pakay niya. O gusto lamang niya magkaroon ng dahilan para makasama si Diego. Pumunta si Kalyana sa bodega, ngunit wala roon ang binata. Tumingin siya sa paligid. Tahimik ang lugar at tanging ilang kaing ng mangga at kagamitan sa bukid ang naroon. Nasaan kaya siya? Lumabas siya ng bodega at nagtanong sa isang manggagawang dumaraan. Kuya, nakita niyo po ba si Diego? Si Diego? Kanina pa iyon pumunta sa kabilang bahagi ng farm. Saang banda po? Itinuro niya ang daan papunta sa malawak na taniman. Salamat po. Agad na tinungo ni Kalyana ang direksyong itinuro ng manggagawa. Habang naglalakad, tanaw niya ang malawak na bukirin ng mga fuentes. Sa unang pagkakataon, napunta siya sa bahaging iyon ng farm. Hindi pa rin niya nakikita si Diego. Ngunit sa halip na bumalik, nagpatuloy siya sa paglalakad. Hanggang sa mula sa malayo, may nakita siyang isang pamilyar na lalaki na may dalang mga kagamitan. Si Diego. Abala itong nagtatrabaho sa gitna ng taniman. Napangiti si Kalyana. Sa wakas, nakita rin niya ito.